Yes, good morning. So ganyan po yung itsura ng ating kamatis. So makikita nyo mga boss ay hindi po siya gaanong maganda. Mayroong mga espasyo na wala pong puno dahil po ay namamatay. Dahil sa pagtanim natin ay nagkakaroon siya ng mainit at mayroong pagkakaroon ng pagkakamali ng ating application, kaya mayroong mga espasyo na hindi po na tumubo at kung bagat ay namamatay siya. So dito ngay ito yung mga itsura ng mga kamatis natin. Ito'y first trying po natin na nag-alaga ng kamatis. Meron siya mga kulay puti lumilipad, pero para sa akin ay hindi problema yan. So mahigit na mag-iisang buwan na pala ito mga boss sa darating na Pizza 9 sa buwan ng July ang kamatis natin. Pero ito po yung iba ay nagsimula na po na magbulaklak. Ito'y kumbaga sa natutulog pa hindi na disturbo sa kanyang paglaki, kaya nagkakaroon siya agad ng bulaklak. Ayan. So ang iba hindi naman, pero mayroon naman mga karamihan po sa kanila ay mayroon na pong mga namumuong bulaklak. Ganyan pong itsura ng ating sili, ating kamatis. So maraming mga espasyo na mamatay po sa ating tanim dahil po ay binabad natin sa yung abono ay hindi pala pwede na mabasa yung kanyang tangkay o kanyang dahon. So doon sa dulo, so tayo po ay nagpapalinis dito kahapon kahit umulan, kahit paano ay maipsan yung pagdami ng mga damo sa ating kamatis. Kita nyo malaking mga espasyo, pero hindi naman lahat doon ay hindi naman gaano ka dito lang yun sa pangalawang linya. Ito yung first line. So medyo maganda pa ditong first line. So kailangan na po tayo mag tali dito. Kailangan ay busy pa tayo kasi mayroon tayong ginagawa na pag-prepare ng lupa kasi dagdagan natin ang ating tinanim na kamatis. Ito yung mga busing yan, may bulaklak na siya. So I think July 1 tayo ngayon, ay ilang araw na lang bago ay mag-iisang buwan na ito. Siguro ay isang buwan na ito ay marami na itong bulaklak. Ito ay first trial natin sa pagtanim ng kamatis, kaya hindi tayo masyadong perfection sa pagtanim, pero mas maganda naman tubo ng ating mga tinanim sapagkat ay matangkad na siya dahil iba po ang application natin dito sa pagdating sa pataba o kaya abono mga busing. Ito ay mga techniques lamang na ating ina-apply base po sa natutunan natin sa iba na mga nagtatanim ng kamatis. Ito kasing medyo mahirap na itatanim dito, pero mas maganda namang presyo kapag alam mo kung kailan ka dapat magtanim. Ito pero sa pakiramdam ko mas madali alagaan ang kamatis kaysa sili, kasi ang sili mayroong sakit na mahirap po supuin,
Pero itong kamatis ay ang medyo mahirap dito kung kulang ka sa paglagay ng mga pangpataba. Nagkakaroon siya ng ng mga sakit, pero hindi katulad sa sili mga busing na mahirap talaga, lalo na yung sakit na lapnos. Dito sa katabi mayroon tayong labuyo, no? So ang labuyo natin, by the grace of God, marami pong mga bunga, no? Pero yan ay nag-compete sila sa lapnos, at saka tayo ay nagko-compete sa lapnos, no? Kasi ang matira po sa atin, kasi ang kalaban natin ay lapnos na sakit. Dito naman sa tabi ay tinaniman natin ng ilang linya lang ito mga busing, no? 5 lines, no? So dagdagan natin doon sa baba kasi mayroon tayong na ihanda na seeds doon sa bahay. So diyan naman banda sa mas magandang tubo diyan, nakikita nyo, no? So yung application natin ay sa pagtanim ay mahigit 1 feet, no? Kung makikita nyo mga ka-farm. So hindi po tayo nagtanim ng katulad sa iba, nasaksakan yung pagtanim, dikit-dikit, no? So ang pagtanim po natin ay nasa isang roller at kalahati. I think siguro mga nasa 20 inches yung distansya ng ating kamatis. Sapagkat ay ang habol po natin, pangit naman kasi kapag masyadong madikit-dikit yung pagtanim nito, no? Hindi po magkakaroon ng malaki na mga bunga kapag dikit-dikit. So yan lang, distansya mga boss, no? Hindi masyadong yan, o hindi pa nga aabot sa puno. So ganun ganun yung distansya ng ating tanim. So yan lang po ang update mula dito sa ating farm sa pagtatanim ng kamatis. God bless po sa lahat.